Jewel's POV. Umuwi ka na nga, hindi ka naman nakakatulong. Ani yan sa kaibigan. Umingos to pero dinig din niyang dinala nito ang picture at mga tsatseriyang binili nito. Bahala ka, hindi mo na ako love. Kunwaring maktol pa nito. Napangisi siya at napahiga sa sofa. Pinikit niya ang mga mata, tinuro ang pinto. Huwag mong kakalimutang isara. Habilin pa niya. Bumulong ang kaibigan niya pero narinig naman niyang naglapat ang pinto. Na mapag-isa siya, gusto niya ulit umiyak pero pinigilan niya ang mga luha. Iisipin na lang niyang wala siyang alam. Mag-isa na lang siya sa buhay at ang lolo isko niya lang ang kilala niya. Napabuntong hininga siya at tumagilid ng higa. Pero maya-may napabalikwas siya na marinig ang pagbubukas muli ng pinto. May nakalimutan ka ba, Nina? Tumayo siya at napaupo ngunit umawang ang mga labi niya matapos makita si Anton na ito nagsara ng pinto. Napatayo tuloy siya na wala sa oras at namewang. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi kong hindi ka welcome dito? Bumuntong hininga si Anton at binagsak pa upo ang sarili sa sofa. Pinikit pa ang mga mata. Napirmi niya ang labi niya matapos maamoy ang amoy nitong alak pero hindi naman tumukhang lango sa alak. Your friend forgot to lock the door. It's dangerous. Buti na lang ako ang tumuloy. Sermon ni Anton. Tss! Ikaw lang naman may balak na masama sa akin. Nilapitan niya to at marang hinila ang braso nito upang tumayo ito. Umuwi ka na nga. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Pilit niya tong tinatayo ngunit hindi man lamang niya ito natatangay. Nakanguso pa ang peste. I don't want to. Nandun pa sa private resort kong kaibigan ko, isa pa I told you, I will go home here. Napataas ang kilay niya at hinila muli ito. May resort ka naman pala, dito ka pa umuwi. Doon ka na lang. Ah! Napasigaw siya at napahawak sa balikat nito nang ito mismong humila sa kapit niya. Bumagsak siya sa kandungan ni Anton habang mabilis umikot ang mga braso nito sa bewang at likod niya. Nanlaki pa ang mga mata niya nang ayusin nito ang pagkakahiwalay ng mga binti niya sa bawat gilid nito. You are my wife. Tama lang dito ako umuwi. Bulong ito at nilagay pang mukha sa leeg niya. Para siyang muling sinilaban ngayong magkalapit sila. Di siya makagalaw lalo pat damang-daman niya ang kasangga nito. Oh my! Nauuhaw ako sa'yo but I can't do it without your consent. Nahihirapang bulong ni Anton bago diniin ang bewang niya pa ibaba at tila umagos ang init ng katawan sa kanya. Bumigat ang paghinga niya nang bumaba ang isang kamay nito sa kanyang binti. Naglakbay yun doon dahilan upang matulala siya. Pawang mahihinang sigaw ang gustong lumabas sa bibig niya. Can I? Will you allow me to do so, my aber? Namamaos na bulong ni Anton. Humigpit ang hawak niya sa balikat nito, ngunit nakagat niyang labi matapos ang hagka ni Anton sa balikat niya. Idagdag pa mapangas itong palad na paulit-ulit naglalakbay sa binti niya. Anton? Namamaos niyang tawag sa pangalan nito. Para na naman siyang sira na nagpapadala sa halikan at taplos nito. Ni hindi siya umiwas sa sakupin sa labi nito ang mga labi niya. Sinagot niya ang malalim nitong ginagawa. Umikot na rin ang kamay niya sa batok nito at hindi nagpapatalo. Unti-unti na rin siyang gumagalaw sa harapan nito na tila yon ang dapat niyang gawin. Damang-daman niya ang mainit na tensyon sa bawat katawan nila. Ramdam niya rin ang paglakbay ng kamay ni Anton papunta sa suot niyang short. Humaplos ito sa tinatago niya. Mahina siyang napasigaw pagkatapos maghiwalay ng mga labi nila. Bumigat lalong paghinga niya, lalo na nang maramdaman ng kamay nito na iginigilid ang undies niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig matapos tumuloy sa isipan ang itsura ni Margie. Mabilis pa sa 4:00 humiwalay siya sa lalaki. This is wrong. Mahinang sambit niya bago to iniwan na nalilito sa inaasta niya. Nagmamadali siyang pumunta sa kwarto at niyakap ang unan niya pagkahiga. Muli na naman siyang kinatok ng sakit. Di niya kayang kalimutan at gusto niyang pagalitan ng sarili. Para niya inahayaan na hawakan siya ni Anton, gayong fiancé ito ng posibleng kapatid niya. Marain siyang pumikit pero napamulat muli ang mata niya matapos lumundo ang kama. Agad pa niyang naramdaman ang pagyakap ng braso ni Anton sa tiyan niya at paghaga nito sa balikat niya. What's wrong? I won't force you but if you don't want to, but we both know we want it, my jewel. Bulong nito. Huminga siya na malalim. Di naman niya itatanggi at nagustuhan niya. Sisigaw ba siya? Kung hindi? Kaya lang nakokonsensya siya. We shouldn't be doing that. Sagot niya rito. Why not? We are married, Jewel. It is part of our marriage.
Punto nito. Nakagat niya ang labi nang hapitin ito bago hinagka ng tenga niya pababa sa kanyang balikat. Dumiin ang pagkakagat niya sa kanyang labi at nawalang biglang alinlangan niya, lalo na maramdaman niya ang kamay nitong naglalakbay nang muli sa ibaba ng suot niya. Anton? Maibigat ng bigkas na matagpuan ito sa pagitan ng kanyang mga hita. Ready na ito. Bulong ni Anton bago naglakbay ang kamay niya ng banayad. Umawang ang mga labi niya at hindi masabing tumigil ito. Sumingap siya at naisandalang mukha sa balikat ng lalaki. Siya na mismo ang naghiwalay sa mga hita ng mga ito. Alos hindi makayanan ang mabibigat na paghinga sa bawat paggalaw noon sa kanya. Naipikat niya ang mga mata at sumiksik pang lalo kay Anton. Pinauna nito sa isang braso sa kanya. Dinig niya ang marahas itong mahinang pagsigaw na sinasabayan ba ng bawat paggalaw nito. I think I'm near. Nahirapan niyang sambit, ngunit halos madismaya siya nang tumigal si Anton sa ginagawa. Napamurat pa siyang lalo nang alisin nito ang brasong kinahigaan niya. Iiwan ba siya ulit nito? Sa takot na baka napaupo siya ulit nasa ibaba ng lalaki at nakapwesto na. Marahan pa niya tong tinulak pahiga muli. Anong gagawin mo? May kabang tanong niya. Continuing? Mahina nitong bulong. Di nagtagal nagpatuloy na si Anton sa kanyang ginagawa. Hindi niya nasigurado kung saan pa ba ibabaling ang mukha niya sa bawat galaw nito hanggang sa maramdaman niya na naabot na niya ang sukdulan. Mabigat ang paghinga niya na matapos yon. It's sweet, my jewel, anito. Pagkaraahin nila ni Anton ang tiyan niya at sinabay sa paghiga nito. Maingat pa siya nitong hinagpos sa likod. Let's sleep, bulong nito. Napamaang siya at napaharap dito. What about you? May pag-aalangan tanong niya lalo pat ramdam niya ang pagkabuhay ng kasangga nito sa ibaba. Pakiramdam niya dapat niyang ibalik ang binigay nitong kaligayahan sa kanya. Shh! Don't mind me. I will be satisfied soon. Bulong nito bago mabilis na pinatakan ng hagka ng mga labi niya at hinapit pa siya lalo. Napabuntong hininga siya at pumikit na lamang. Mas lalo tuloy siyang nahihiya. Para bang naroon lamang ito para paligayahin siya at hindi ang sarili nito. Wilaksin na lang niya ang isipin na yon. Sa kabilang banda, himalang nakatulog si Jewel kahit katabi niya si Anton at mainit ang paligid. Yan nga lang pagkagising niya, mag-isa na lamang siya sa kama. Wala na si Anton maging sa kusina at sala. Nainis siyang bigla. Ugali ba nitong mang-iwan basta ng babae pagkatapos magpaligaya? Napailing siya at sinampa muli ito sa isipan niya. Mainit tuloy ang dugo niya pagkapasok niya sa coffee shop. Problema mo, puna ni Nina sa kanya. Marahas siyang bumuntong hininga at namewang sa harapan ng counter. Ugali ba talaga ng mga lalaki na iwan lang ang mga babae pagkatapos magsawa? May galit na tanong niya. Nanlaki ang mata ng kaibigan at namewang din sa harapan niya. Umamin ka nga, Jewel. Nakikipag-salo ka na ba, ha? Parang nanay pa ang tono nito. Namilog ang mga mata niya at mabilis na tinakpan ang bibig nito. Nina, manahimik ka nga. Ano bang sinasabi mo? Sa libro lamang yun. Huwag kang magpapatukso. Sermon ito. Napanguso siya. Hindi niya maipapangako yon dahil madali siyang natatangay ng mga hagkan at haplos ni Anton. Kinakabahan nga siya na higit pa sa kagabi ang gawin nila sa susunod. Excuse me, do you have mocha latte? Sabay silang napabaling ni Nina sa babaeng kumalabit sa kanila. Napakurap siya tila tinaklaw ng ahas matapos makita ng harap-harapan si Margie Carillo. Miss Margie? Di makapaniwalang tanong ni Nina. Ngumiti ito pero nang bumaling sa kanya, nawalang bigla ang ngiti nito. Ano bang ginagawa nito sa coffee shop niya? Hindi nakakilos si Yvonne na magkatitigan sila ni Margie. Para siyang nalalamin matapos makitang parehong-pareho ang kistap ng berde nilang mata. Bahagya siyang nanghina. Tumikwas ang kilay marahil sa insultong pagtitig niya. Nanginig tuloy ang labi niya at ngumiti. Mocha latte? Coming up. Mabilis niyang bigkas bago hinila si Nina na namamangha pa kay Margarita. Gumawa ka ng mocha latte. Sarapan mo, Nina. Bulong niya rito. Ano? Kinakabahan ako. Shit. Ani pa nito. Paano kung di niya magustuhan? Modelo yon. Tarantang paliwanag nito na tila ba napaka-importante ng customer nila. Importante naman talaga. Kinagat niyang labit muling sinulapan si Margie na papaupo sa isang mesa malapit sa pinto.
Ang mata nito'y umiikot pa sa loob ng shop. Na magtama muli ang paningin nila ay ngumiti na ito ng tipid sa kanya. Mabilis siya nagyuko. Pati siya kinakabahan sa presensya nito. Nalapit ba siya at sasabihin kapatid siya nito? Para naman kung alam na pa rin itong kasal sila ni Alaric, kaya ito nandito. Para siyang nabubuwang kakaisip. Nakalimutan na nga niyang kinaiinit ng ulo niya kanina. Inoko pa na ni Margie ang isip niya. Hindi niya namalayan, tapos na palang gawin ni Nina ang order nito. Jewel, ikaw na magkatid. Mahinang balong nito. Napaharap siya sa kaibigan at naturong sarili. Tumango ito kaya umiling siya kaagad. Ayoko, kinakabahan ako. Maliit siya nitong kinurot sa tagiliran dahilan para mapangiwi siya. Sira, mag-isip ka nga. Kung totoong kapatid mo yan, chance mo na to para mapalapit sa kanya. Oras na para tanggapin mo ng katotohanan. Madali lang naman sa kanyang tanggapin ka eh. Pagpapaintindi nito. Napangiwi siya, lalo't parang ayaw na nga niya maging kapamilya to. Paano ko malaman niya? Mabilis niyang tinikom ang kanyang labi. Munti niya nang masabi ang tungkol sa kanila ni Anton. Malaman ang alin? Panguusisa nito. Mabilis siyang umiling at kinuha na lang ang tray. Bahala na. Halos muntikan pang magsitapon ang dala niyang kape habang papalapit dito. Nakatitig kasi ito sa kanya pero na makalapit siya malawak itong ngumiti. Pilit siyang ngumiti habang binababa ang kape. One mocha latte. You're pretty. Natigilan siya sa papuri nito. Napakurap at lumingalinga pa sa paligid. Bumalik lang atensyon niya rito nang tumawa to. I was referring to you, miss? Anito bago sumimsim sa kape. Wow, this tastes so good. Papuri nito. No wonder Anton keeps on going back here. Bulong-bulong ng babae na umabot naman sa tenga niya. Naumid bigla ang bibig niya. Mukhang si Anton nga ang pinunta nito. Mga anong oras siya nagpupunta rito? Dagdag na tanong nito bago sumulyap sa labas ng shop. Humigpit ang hawak niya sa tray at ngumiti ng alanganin. Hindi ko po kilala ang Anton na sinasabi ninyo. Pagsasinungaling niya. Oh! Tila natauhan ang babae at kaagad kinuha ang cellphone. Pagkaraan hinarap ang lock screen nito. This man beside me, regular customer yata siya rito. Paliwanag nito. Nagtagal ang titig niya sa screen ng cellphone nito. Magkadikit ang mukha ni Anton at Margie doon at parang nakangiti. Bata-bata ang itsura nila. Biglang nanikip ang puso niya. Parang di niya nagustuhan ang ideyang matagal nitong nakarelasyon si Anton. Tumikhim siya para alisin ang bara sa lalamunan niya at binigyan siya nito ng magalang ng ngiti. Si Mr. Montero po pala. Minsan lang po siya napapadpa dito. Really? So baka hindi siya pumunta ngayon? Litong tanong nito. Tawango siya. Opo, maagang-maaga po yun kung magpunta. Ngumiti siya ulit dito. Excuse me ma'am, balik lang po ako sa counter. Wait. Pinigilan nito ang braso niya kaya hindi siya nakaalis. Do you mind if I ask a bit of your time right now? Umabang ang mga labi niya. Napatitig siya sa kamay nitong nakahawak sa kanya. Magkakulay sila ng balat. Pero ano pa bang kailangan nito? Is there anything else you wanna know, Miss Margie? Binitawan nito ang kamay niya at tinuro ang upuan. Not really much, but I would like to give you my calling card. Hinalugkog nito ang mamahaling maliit na bag dala nito. Umaasa pa naman siyang magtatanong to kung ba't sila magkamukha, pero mukhang wala naman tong pakialam doon. Here. Inabot ito sa kanyang calling card at tinanggap naman niya yon. Can I ask you a favor? Tawagan mo naman ako pag nandito si Anton. Kailangan kasi namin mag-usap ng fiancé ko. Hiling nito gamit ang malambing na boses. Naparanok siya tipid ng ngumiti. Tinaas din niya ang card. Sure ma'am, no problem. OMG, for real? Thank you. Promise ilalakad kita bilang modelo pagkatapos ng kasal namin ni Anton. Tuwang-tuwang pangako ng babae. Kulang na lang yakapin siya nito pero napigilan nito ang sarili. Ngiti-ngiti ito habang siya hindi na makangiti. Tila tinutusok ng karayom ang puso niya. Paano pa ito kakasal kung kasal na siya kay Anton? Talaga bang siya ang sumira sa pangarap itong kasal? Anyway, the coffee is yummy but I need to go now. May facial pa ako today. Paalam nito bago naglapag na 1,000 sa mesa. Hindi siya nito nilingon ulit. Napatitig na lang siya sa pag-alis nito at patuloy sa puting sasakyan. At least may ideya na siya sa ugali ng posibleng ate niya. Mukhang mabait naman. Huminga siya na malalim at kinuha na lang ang pera at kapeng hindi nito naubos. Nilagayin sa kitchen at sinilid naman sa kahan ng pera. Uy, ang tagal yung nag-usap. Anong sabi? Pang-usisa agad ni Nina. Inahanap niya si Anton. Ha? Hindi niya alam kung saan lupalop naroon ang fiancé niya?
Eksaheradang tanong nito. Gusto niya raw ako maging modelo. Pag-iiba niya sa usapan. Ayaw naman niya maging masama ang tingin ni Nina kay Margie. Napasinghap to't napatitig pa sa kanya. Napataas tuloy ang kilay niya habang iniipon ang buhok niya upang itali. Ganyan ka makatingin. Bakit? Di ba ako maganda? Maganda ka naman. Pero chubby? Pagpapatuloy niya sa sinasabi nito. Nanguso at tuloy ang tinali ng buhok niya. Inayos-ayos niya pa yon. May kurba naman ako Sexy pa, pwede sa lingerie. Pagbibiro niya. Sinisira mong pantasya ng iba. Maktol nito ni Nina. Isa pa ayoko mag-model ka. Huwag mo nga ako iwan dito sa coffee shop. Napangiti siya dahil doon. Tinutok na lang niya ang mata sa computer at ginalaw ang mouse. Gusto sana kitang isama kaya lang baka di ka tanggapin. Bawi niya. Aba, aber? Napakarap siya at luminga sa paligid matapos marinig ang aber. Napaigdad pa siya ng kalabitin siya ni Nina. Inahanap mo? Taas kilay pang tanong nito. May tumawag ng aber? Lalong tumaas ang kilay ng kaibigan at tinuro ang sarili. Reaksyon ko yon. Bumagsak ang balikat niya at binalik ang tingin sa monitor. Kinamot pa niyang leeg. Kala pa naman niya sumulpot na si Anton. Bakit pa niya hinahanap? Jewel? May timping tawag bigla ni Nina. Bakit? Kunot noong sagot niya. Umamin ka nga sa akin. May pagbabanta ang boses nito kaya't napaharap siya rito. Ha? Ano? Ano yun nasa leeg mo? Ang mga mata nito'y naniningkit. Naguguluhan niyang hinawakan ang kanang parte ng leeg niya. Sa kabila, medyo galit pang sita nito. Nililipat naman niya ang kamay sa kabilang parte ng leeg niya. Bakit? Ano bang meron? Sa lubong ng kilay niya. Namayabang si Nina tinamaan siya ng tingin. Kanino ka nagpadala kagabi, ha? Bakit may pulang marka ka? Sigaw nito na nagpalaki sa mga mata niya. Pulang marka? Ano yun? Nataranta si Jewel at kinapaka pa ang leeg niya. Wala siyang ideya sa sinasabi ni Nina, pero sa klase na naniningkit na tingin nito, hindi magandang bagay yon. Tingnan mo nga't namumula. Baka mamaya maipon ang dugo dyan. Kanino ka ba nagpalapa ha? Sa leon, sa tigre o sa dragon? Naku ka, wag kang magsisinungaling. Dahil hindi ako maniniwalang kagat lang yan ng dinosaur. Tuloy-tuloy bang bigkas ito habang paulit na malapit, sinisipat ang leeg niya. Hag ka niya ng lalaki. Bulalas ito na muling nagpalaki sa mga mata niya. Dumagundong ang puso niya sa kaba. Biglang nagpay sa utak niya kung paanong madiin na hinagkan nito ni Anton ang katawan niya. Napasinghap siya at tinakpan ang buong leeg niya gamit ang mga kamay. Nag-iwan ng marka ang ginawa nito. Jewel, kaya ka pala tanong ng tanong sa one night stand ha? Kumikiringking ka na pala gabi-gabi. Daldal pa ni Nina. Hindi niya pinansin ng kaibigan. Kinakabahan niyang kinuha ang bag niya at hinanap ang cellphone doon. Pagkakita agad niyang binuksan ng kamera, sinilip sa kuha ng screen ng leeg niya. Naparanok siya matapos makita may maliit na namumutlang parte doon. Ang lakas pa naman ang loob niyang mag-ipit ng buhok. Natalampasikan lang naman to ng mantika, pagsasinungaling niya. Nanginginig ang kamay niyang nalaglag ang buhok at tinakpan yon. Mahina siyang napamura dahil lumilitaw pa rin yon. Kung tititigan ay malalaman kagad na pulang marka yon. Ako ba ay niloloko mo? Mataring na tanong ni Nina. Hindi nagprito akong hotdog kagabi. Natalamsikan yan. Pagpipilit niya. Nailang siya at lalong kinabahan nang ilapit pa nitong muka at titigan siya. Nagsisinungaling ka. Konklusyon nito. Bakit naman ako magsisinungaling? Jowa nga wala ako. Kahagkan pa kaya? May katarayan niya ring sagot. Siguro binigyan na rin siya ng award sa dami ng kasinungalingan niya. Di naman kasi niya po pwedeng aminin na busy sila ni Anton tuwing gabi. Aba, aber, malay ko ba't baka may nakalusot? Rason nito. Agad niyang tinakpan ang tenga niya at marahas na bumuntong hininga. Nina, wag mo na nga sabi akong tatawaging aber? Maktol niya. Napataas ang kilay nito ngunit napasimangot pa rin siya. Di siya nito pinatulan matapos makita ang reaksyon niya. Nainis lang siya, lalo na sa tuwing maririnig ang aber. Bigla kasi niyang naalala na iniwanan talaga siya kaninang umaga ni Anton tapos hanggang ngayon walang paramdam. Muling nag-init ang dugo niya. Literal na nawala siya sa mood. Hindi lang sa araw na yon kundi sa mga nakalipas pang araw. Naiinis siyang walang paramdam sa kanya si Anton. Linggo na yata kung bibilangin. Ni hindi bumibisita ng coffee shop. Baka naman bumalik na to kay Margie.
Malamang. Uy, kawawa yung mouse. Untag sa kanya ni Nina matapos makita kung gaano kahigpit ang hawak niya sa mouse. Ha? Magsasara na ba tayo? Wala sa sariling tanong niya. Isang araw na naman yung lilipas na hindi nagpapakita si Anton. Sa sobrang daming customer na pumasok sa shop, walang lumitaw ni anino nito. Malamang, may iniintay ka pa? Kuryosong tanong ng kaibigan. Agad siyang umiling at in-off ng computer. Tinutulungan na rin siyang magbilang ni Nina. Sa kinita nila, sa bawat lingon niya sa pinto ng hahabang leeg niya, baka kasi biglang sumulpot si Anton o baka naman naghihintay na sa apartment niya. Nalungkot lamang siyang lalo. Isang linggo pa nga siyang puyat sa kakahintay sa katok sa pinto pero hindi nangyayari. Ayaw niyang umasa pero umasa talaga siya na magpapakita pa ito. Tapos na ba ang role niya sa buhay nito? Napailing siya tinapos na ang pagbibilang. Tulungan na rin nila ni Nina ang pagsasara sa shop. Sabay sila muling naglakad. Peking ngiti ang lumilitaw sa mga labi niya. Nagpapanggap na masaya. Pero nang lumiko na si Nina, bumagsak ang mga labi niya. Nahulog na naman siya sa pag-iisip. Di naman na namimiss niya si Anton pero parang ganoon na rin yun. Gabuti na lamang ng bigas ang pagkamis niya. Pugsang gala. Sigaw niya matapos marinig ang malakas na busina sa likod niya. Napatigil siya matapos marinig ang mahinang halakak. Paglingon niya sa likod, muntikan niya nang mapasigaw ulit matapos makita ang sasakyan ni Anton. Bukas pa bintana ng kotse nito sa driver's seat at nakatunghay sa kanya. May maliit pa itong ngisi sa labi. Miss me, may aber? Malambing pang tanong nito. Nahigit niya ang hininga. Di alam ang magiging reaksyon niya. Pero nang maalalang isang linggo tong wala, umusok ang ilong niya. Oo nga pala't galit siya rito. Miss your face, nagpakita ka pa. Parinig niya rito bago to inirapan. Nagpatuloy siya sa paglalakad at di pinansin ang pagsunod ng sasakyan nito. Nagtatampo ka ba? Makulit na tanong nito. Hindi, ba't naman ako magtatampo? Ang saya nga na wala ka. Labas sa ilong na sagot niya. Hop in then. Ayoko mapagod ka sa paglalakad. Suyo nito. Sarikasa ko siyang tumawa. Mag-U-turn ka na. Hindi ka welcome sa bahay ko. Sigaw niya bago tumakbo. Dinig niyang tinawag siya nito ngunit hindi niya nalingon. Uunahan na siya nito sa apartment niya. Di na to makakapasok doon. Kaya lang napasigaw siya sa inis matapos siya nitong nagpasan. Basta lang din itong pinreno ang sasakyan sa tapat ng apartment niya. Lumabas tong may dala pang mga paper bag. What are you doing, Missy? Napakakapagod ka pang tumakbo. Sermon nito na inirapan niya lamang. Tinulak niya to at binuksan ng gate. Akmang isasara niya ngunit nakatuloy na ito. Nalingon na lang niya ang pinto at mabilis niyang tinakbo. What the? Seriously, are you playing games with me? May galit na bigkas ni Anton. Playing games? Naa. Matulog ka dyan sa daan kung gusto mo. Sigaw niya bago mabilis sinara ang pinto. Yun nga lang mas mapersa ito. Di niya malak lalo pat mas malakas ang pagtulak nito. Let me in, Missy. Hindi siya nakinig. Para silang uto na nagtutulakan sa pinto. Pero dahil mas malakas ang lalaki, ito ang nagwagi. Muntikan pa siyang masubsob sa sahig na mabuksan ito ang pinto. Sira ka talaga. Di mo ba alam ang salitang privacy? Bulong-bulong niya. Dinig niyang nilak nito ang pinto. Siya na may pilit na tumayo at nagpagpag ng kamay. Muri niya sana tong tatalakan, ngunit natigilan siya na agad pumulupot ang mga braso nito sa kanyang bewang. Napatitig pa siya sa mga paper bag na hawak nito. Mabigat tong bumuntong hininga at sinandal ang noo sa pisngi niya. I miss you, my aber. Namamaos na bigkas nito bago hinagkan ang batok niya. Naigit na jewel ang paghinga sa mas pagigpit ng yakap ni Anton sa kanya. Paulit-ulit din itong pinatakan ng hagkan ng batok niya na parabang miss na nga siya nito. Hindi siya pwede maging marupok. Dapat di siya natuwa sa ginagawa nitong pagsuyo sa kanya. Kailangan niya itaas ang bandera ng pagiging mahinhin niya. Pumalag siya sa yakap ito. Ginalaw ang mga balikat at binuhos ang lakas para lang makaalis sa bisig nito. Di naman siya nahirapan dahil kusa nitong inalis sa mga braso upang makaalis siya. Hindi mo ako na-miss? Seryosong tono ni Anton pero may himig tampo. Humarap siya rito at humalokip-kip. Tinaas niya rin ang kilay. Bakit naman kita mamimiss? Wala naman nakakamiss sa'yo. Pasaring niya. Napaiwas siya ng tingin ng kagatin nito ang ibabang labi. Really? I thought I did something magical to you. Magical? Baka orasyon ka mo. Lumayas ka na nga. Ba't kasi nagpakita ka pa? Bulong-bulong niya.
Napailing siya at binaba ang bag niya sa sofa. Tataas na naman yata ang presyon niya dahil dito. Akala ba nito nakalimot na siyang ilang beses na siya nitong iniwan tuwing otomatikong tumatakas ang kilay niyang muli? I bought this for you. Inabot sa kanya mga paper bag. Kahit paano natuwa siyang may bitbit to para sa kanya. Pero mas matutuwa siya kung bangko at house and lot ang ibibigay nito sa kanya. Sorry, nawaran pala ako na higit 1 linggo. Buti alam mo. Pabalya niyang singit habang binubukat-kat ang mga paper bag. Mahina lang tong tumawa na kinairap niya. I guess you miss me that much. Konklusyon pa nito. Hindi siya sumagot. Ang atensyon nasa mga paper bag na. Napakarap siya matapos makita mga souvenir sa mga yon. May shell na pang display, t-shirt, bracelet at kung anong anik-anik pa. Pati sombrero at saka boteng buhangin meron. Galing kang beach resort? Sana pati tubig dagat nagbitbit ka. Sarkasikong bigkas niya. Napangisi ito. You want that? Next time ipagdadala kita. Aba may bala ka magdagat ulit? Matipid itong ngumiti. Tila natutuwa pa sa pagtataray niya. Hindi ko ba nasabing hindi ako office boy? Wala kang binanggit. Di rin naman ako interesado. Kunwaring sagot niya pero ang mga tenga tutok naman sa sasabihin nito. Seriously? Sasabihin ko pa rin. Desisyon nito. I am not an office boy because I am an island boy. Beach resorts ang business ko, may aber? Kwento nito. Kaya ba ito may private resort? At kaya rin ba nito tinatakasan si Margie? Ayaw ba nitong mag-manage ng kumpanya? E di sana sa dagat ka na lang naman lagi. Sarkasikong maling sagot niya. Gusto mo rin yon? May beach house ako. Pagmamayabang nito na kinairap niya. Di na siya magtatanong pa. Tumayo na siya at naganda na makakain nila. Nakakaya naman kasi sa importanteng bisita niya. Muntikan siyang mapasigaw matapos makitang nasa gilid niya na ito. Easy, hindi kita kakagatin. Bulong nito habang binubuksan ang maliit niyang ref at naglabas doon ng tubig na malamig. Napairap siya. Scam ang hindi kita kakagatin nito. Sobra pa nga sa kagat ang ginawa nito eh. Napatikim siya matapos maalala ang pulang markang iniwan nito. Next time wag kang mag-iiwan ng pulang marka sa akin. Nahihiyang bulong niya habang nagsasandok ng kanin. Dirig niyang mahinatong tumawa. Gusto mo hagan kita ulit at wag mag-iwan ng marka? I'll take note of that, my aber. Nakangising bulong ni Anton sa tenga niya. Nag-init ang mga pisngi niya. Nagbuka siyang excited sa part na yon. Tila umaasa pa talagang hahagka nito. May kalakasan niyang binitawan ng plato ng kanin at agad lumagok ng tubig na malamig para mawala pag-iinit ng pisngi niya. Saktong kapaba niya sa baso nang tumikim si Anton at sumeryoso. Nawala ang pagkapilo nito. Narinig ko nagpunta si Margie sa coffee shop mo. Biglang bigkas nito. Napatigil siya at sumeryoso rin. Oo, hinahanap ka. Marahas tong bumuntong hininga na tila problema si Margie. Bakit mo tinatakasan ng fiancé mo? Hindi ko siya tinatakasan and she's not my fiancé. May diing sagot nito. Napakurap siya. Paano nito nagagawang itanggi ang dalagang excited na magpakasal dito?